Hello po mga ka-greenie, good day po mga ka-greenie, good morning po sa inyong lahat. Medyo makulimlim po sa amin dito. At meron ako rito mga bagong repot ko ng mga succulent. Bago po sila sa akin, dito po sa aking garden. And for today's video, merong nang hihingi ng tips sa akin. Ayan, ilalagay ko sa screen si Mary Ann. Sabi niya sa akin, ma'am, pahingi naman po ng tips para maiwasan ang stem rot sa ating mga succulent, even sa cactus natin. So, hindi po ako expert sa pagbibigay ng tips or care tips sa mga cactus and succulent. I-share ko lang po sa inyo kung ano po yung way ng aking pag-aalaga para maiwasan ko po ang stem rot sa aking mga cactus and succulent. So, ito nga, yung mga bago kong repot. Unang-una, hindi po ako nagre-repot ng basa po yung soil. Dry po talaga. Ayan po. Hanggat maaari, tuyo po or dry ang potting mix na ginagamit ko kapag bagong repot. Kapag bago pong dating yung aking mga succulent, hindi po ako excited mag-repot. Ini-air dry ko po muna sila. Ito, matagal ko po ito ini-air dry kasi naubusan ako ng rice hull. Siguro mga 1 week ko siya bago tinanim, pero okay naman siya. At hindi rin po ako excited mag-repot kapag basa pa po yung aking potting mix. Inaantay ko po talaga siyang mag-dry. Dahil ang mga bagong dating na mga succulent natin, lalo na pag-order natin siya sa Benguet na air dry siya, wala pa silang new roots. Kapag tinanim natin sila sa basa na soil, may posibilidad po talaga na magka-stem rot sila kasi wala pa silang new roots. Lalo na po itong mga cactus, mag-worry ka, mag-iisip ka na baka sila ay ma-stem rot. Pero minsan, nangyayari po sa akin na basa yung aking potting mix, pero moist lang po. Hindi po talaga sagi yung potting mix ko, yung soil ko kapag nag-repot ako. Bihira lang po yun. Siguro nabibilang lang po sa kamay ko kapag mag-repot ako ng moist yung aking potting mix. Pero, hanggat maaari talagang tuyo po yung potting mix na ginagamit ko kapag bagong repot ako. May pagkakataon po na hindi talaga siya natuyo, ang tagal niya matuyo. Gusto niyo nang iripat yung bago niyong succulent dahil medyo matagal na siya. Pwede naman siyang iripat ng medyo moist ang inyong potting mix. Moist lang ha, hindi talaga yung basang-basa. Ang ginagawa ko po pag ganon, nasubukan ko na rin kasi yon yung medyo moist po yung potting mix ko. Ang ginagawa ko po ay binibilad ko po agad sila sa morning sun. Ilalagay ko po sila dito, yan, sa bright area ko. Sa mga subscriber ko, alam po nila yung area ko na ito, kung saan ko po nilalagay yung aking bagong repot na succulent. Diyan ko po sila nilalagay kapag moist yung aking potting mix para po naarawan sila ng morning sun ng 2 oras. Pero hindi ko po sila nilalagay dyan sa plantra ko na yan kasi yan ay full sun. Mag-uumpisa sa morning sun until afternoon ang araw dyan. Kaya hindi po talaga ako naglalagay dyan ng aking mga bagong pot na succulent. Dito lang po sa area na yan. So, kapag stable na sila, so, hindi na sila bago, medyo matagal na sila, 2 months, 3 months, pataas na po, medyo year na, dyan na po sila. Para po maiwasan yung pagka-stem rot, hindi rin po ako nagtitiwala kahit matagal na po sila. So, ang ulan araw, hindi ko po sila sinisilong. Uulan ngayon, bukas sa araw, and then uulan na naman, na araw na naman. So, rain or shine, hindi ko po sila sinisilong or tinatakpan. Kahit ilang araw po yan.
na gano'n, na rain or shine, ulan araw. Pero kapag sunod-sunod po na walang araw, umulan po siya ng mga 1 linggo, 5 araw, tinatakpan ko po talaga sila. Kahit po na stable na sila. Tinatakpan kasi po wala pong bubong yung aking garden. Ayan po, nakikita nyo naman po. Pero kung may bubong naman, huwag na kayo mag-worry. Kasi di naman sila mauulanan. Pero sa akin, dahil po walang bubong, at ginusto ko naman po na walang bubong, tinatakpan ko po sila. Mga subscriber ko po, alam po nila na tinatakpan ko po sila ng plastic para po hindi sila sobrang mababad sa ulan. Yung mga stable ko po na mga succulent, 3 to 4 days ko lang po sila pinauulanan. Kapag 3 days na tinatakpan ko sila, kahit na stable po sila, hindi po ako nagtitiwala kasi hindi po lahat ng succulent kahit stable, hindi sila may stem rot. Lalo na po yung mga echeveria, yung mga matataba po yung stem, prone po yan sa stem rot kahit po stable na sila. So, hindi ko po talaga sila pinababad sa matinding ulan or matagal na ulan kahit na po sila ay stable. Yun po yung isa para maiwasan natin yung pagkakaroon ng stem rot sa ating mga succulent. Even yung mga sedum adulti, yung mga variety ng sedum, may mga iilan po dyan na hindi matagal or hindi kinakaya ang matagal na ulan. Pero number 1 po na tumatagal sila sa ulan, kahit ilang araw pa yan, mga 1 linggo, 10 araw, ang mga sedum adulti, yung firestorm, yung mga magkakapatid or magpipinsan, golden sedum at saka yung California sunset, ayan po talaga yung iniiwan ko sa ulanan kahit ilang araw. Hindi ko po sila tinatakpan. At yung mga stable po na mga variegated na gymno, ilang araw po yan talaga na iniwan ko sila nang hindi ko sila tinatakpan. 10 days or 7 days, yan. Matatagpo yan yung mga cactus ko. Tsaka yung mga cactus ko po na hindi variegated na stable ko na. Matatagpo sila sa matinding ulan at sa matagal na ulan. Hindi ko po sila tinatakpan. Pero kayo, nasa inyo po yan kung isisilong po ninyo or hindi. Pero dapat aralin nyo po or i-observe nyo yung mga cactus and succulent nyo. Kakayanin po nila yung matinding tagal ng ulan sa inyong area. Ako kasi po, inaral ko na sila, inaobserbahan ko na po sila. Alam ko na sa kanila kung sino po yung mga mahina sa ulan. Yun po yung tinatakpan ko at sinisilong ko. Pero kapag bagong ripat po talaga, hanggang 2 months, hindi ko po talaga sila pinapaulanan ng matagal. At ang dilig po sa mga bagong ripat, konti lang po. Hindi masyadong madami. Kapag didiligan nyo na po sila, pag bagong ripat sila. Ako po, nagdidilig po ako ng mga succulent ko pag bagong ripat. 7 days po talaga. Pag diniligan ko na po sila, ilalagay ko na po sila sa morning sun. Sa morning sun. Dito po, yan. Yung area na yan. Basta dyan po sila. Pag 7 days na sila. At ang sunod na dilig na po na yon ay ulan na po ang didilig sa kanila. Prone po talaga sila sa stem rot. Magugulat ka na lang kapag lagi mo silang dinidiligan at bago pa lang sila sa inyo, talagang may stem rot po sila. Lalong-lalo na po yung mga echeveria, mga malalaking echeveria. Prone po sila. Kapag lagi po silang basa, unang-una magmamashi yung kanilang leaves at sunod nun ay magmamashi na yung kanilang stem. At kapag umuulan naman po, yung mga bagong ripat na mga succulent or yung bago ko, hindi ko po sila binababad sa ulan ng matagal. Pinapaulanan ko lang po sila ng 1 araw. Usually yung 1 araw naman, pag umuulan dito sa Manila, hindi naman talaga buong araw eh. Halos mga 2 oras lang, pagkatapos sa araw uli, pagkatapos uulan uli. Pero meron naman pong buong araw, umuulan talaga. Tinatakpan ko na po
po talaga sila. Ayoko po kasi magtiwala na hindi sila may stem rot. Dahil alam ko po, kapag hindi pa po sila stable at hindi pa po sila root bound, may stem rot po talaga sila. Kaya kapag bago po yung aking mga succulent, pagdating sa ulanan, hindi ko po sila pinapaulanan ng matagal. Ito na po yung dalawa kong naripat na malaki na in-unbox ko nung nakaraan, ang aking dalawang cactus na maganda. At ito po yung mga bago ko rin, ng mga bagong ripat. Dito po muna sila sa shaded area. Ayan po, dry po ang kanilang soil. At ito rin, medyo matatag po ito sa ulanan. At ang aking echeveria na dalawang head, dry din po ito. Hindi ko po muna sila ilalagay sa arawan na matinding araw. Shaded lang po muna yung kanilang sunlight. Okay naman, hindi naman po sila nagmamashi. So, yun po yung aking way or paraan para po maiwasan ang na magkaroon ng stem rot ang aking mga succulent, bagong ripat, or yung old ko na ng mga succulent and cactus. Sana po nakashare ako sa inyo ng magandang tips para maiwasan po ang stem rot sa ating mga cactus and succulent. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulent, please po, pa-like po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Duran. Ito po ang aking FB account. Ayan, Ana Duran. Message po kayo or mag-hi kayo sa akin dito po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.